Guys, pag-usapan natin ngayon yung mga nagpaplanong kumuha ng kondo, lalo na yung mga young professional. Kasi sa panahon ngayon, sila talaga yung mga, sabi natin, unang-una, sila yung nagtatrabaho. Baga, bago lang sila nagtatrabaho, yung mga offer sa kanila ng mga sahod talagang napakaganda. Ang una talaga nila, sila yung mga, sabi natin, napapagod. Kaya gustong kumuha ng kondo na malapit sa kanilang trabaho. Nandun na yung sabi natin na lokasyon. Yun talaga yung sabi natin unang-una mong basihan sa pagkuha mo ng property. Lalo't yung mga kondo. Talagang lokasyon. Safe ba doon? Malapit siya sa lahat. Talaga naman ang kondo malapit naman sa lahat eh. Yun naman talaga, saka safe talaga safe. Kasi may mga security guard yan. Ano ba iba natin basihan? Siyempre yung sinasabi natin ay developer. Yung reputasyon ng developer. Sa akin, yung developer na yan, kumbaga sabi natin sikat yan. Pero ang tanong, kilala ba siya sa pag-turnover sa tamang panahon? Yung pangako sa'yo ng ahente mo, sabihin natin 3 years, turnover na. Tapos naging 5 years. Iiyak ka muna bago ka makatira. Dapat nagkakaroon din tayo ng, sabi natin, check background doon sa developer na yon. Paano? Paano natin gagawin yon? Meron mga page ang mga, sabi natin, ahente. O sabi natin, may mga page yung bawat project na gusto mong bilhin. Mag-search ka, buksan mo yon. May makikita ka doon na minsan may mga comment, mga ganyan. Bakit ganito? Bakit ganyan? Doon malalaman mo kung talagang natuturn over itong si ganitong project. Isipin natin guys, hindi lang yun yung binabayaran natin. Lalo't pag na-turn over sa atin yung property. Meron pa rin tayong binabayaran yung tinatawag natin na property tax. Yearly natin binabayaran yun. Monthly dues. Iba yung sa parking, iba rin yung sa unit mo. Kumbaga, isipin natin. Pagdating ng panahon, dumadami yung babayaran mo, lumalaki yung gastusin mo. Kaya mo pa bang i-shoulder yon? Kaya ba ng budget mo yon? Paano kung dumating yung panahon na sabi mo malapit sa work ang pipiliin mo? Lumipat ka na ng ibang work. Napalayo ka na sa kondo na binili mo. Ano yung second option mo? Anong gagawin mo sa kondo? Kailangan mo bang ipasok sa rental? Kailangan meron kang second option pag dumating yung time na yon. Then, sa roles natin sa condominium, may mga roles tayo doon kapag tayo nakatira na. Kailangan alamin mo rin yon. Pwede ba dyan yung mga alaga mo? Kung mayroon kang mga alaga, sabihin natin mahal na mahal mo, pwede mo bang ipasok sa loob ng unit mo? O pwede mo ba yan ipasok, sabihin natin sa rental business, yung binili mong kondo? Sa bangko na naman tayo guys. Sa totoo lang, iba yung monthly amortization sa bank kaysa dun sa down payment na binayaran mo. Sabihin natin, mas malaki yon. Mas mataas pala yon. Kaya ngayon pa lang, before ka kumuha ng kondo, kailangan magpa-compute ka na. O either meron tayong mga tinatawag na online calculator. Pwede mong i-apply yon para makuha mo yung magiging monthly mo doon. In 5 years, sabi natin 25 years. Doon mo makikita mo kung kaya pa ng budget mo yon kung dumating yung panahon. Yun lang guys. Thank you so much.